Mga ka-59 and magandang araw po sa ating lahat at maayos po nawa ang takbo ng ating duty sa ating area of responsibility despite po holiday. Today is Holy Friday or Good Friday. Ibig sabihin po ngayon po ay ginugunita ng ating mga Catholic na kasamahan na about sa kanya sa mahal na araw. Okay, so solo weekend po. Kaya po laging doble ingat po and maximum tolerance sa trabaho po natin. Ito yung doble pag-iingat, yung seguridad. Okay, sabi nga po is, ano ba talaga yung napakahalagang seguridad na dapat matutunan o malaman ng mga security personnel? Ano ba to? Ito ba yung mga physical na gamit like yung mga firearms po ba natin? Or anything na pwede natin i-depensa na para mas secure yung area natin at lalo yung sarili natin. So, hindi na nane-neglect po natin na ang pinaka-the best na security is wisdom. Sabi nga po is, wisdom is the best security. Karunungan. Ang karunungan ay isang napakataas na para higit na ikaw ay maging secure. Kung mapapansin po natin, di ba, mga nangyayari sa buhay natin kaya tayo hindi naging aksidente ay bunga ng kagagawan din natin or ng mga tao na hindi nila alam na mali pala yun, nakaka-aksidente pala sila. So by means of wisdom na meron ka, alam mo, mag-iingat ka. Halimbawa, tatawid ka. Mahirap naman dito pag tumawid, napakadaming sasakyan. So dapat pala ganito, ganyan. May daan na naman sa taas, pwede naman. May pedestrian lane, doon na lang ako dadaan para safety. So may karunungan ka, alam mo, may kaalaman ka, so hindi ka ma-accident. Eh kung wala kang kaalaman, eh di tatawid na lang kung saan mababangga ka talaga. Sa area of responsibility natin, diba, sabihin natin, paano ba to, ako lang dito, baka may mga magnanakaw na pumasok, ano ba pwede kong gawin? So kung may kaalaman ka doon sa dapat mong gawin, magagawa mo, maiingatan mo yung sarili mo, at the same time yung area of responsibility mo. Kaya wag po natin i-neglect yung mga kaalaman. Kaya dapat po, alam mo, para dumami o yumabong yung ating karunungan, dapat you must listen. Dapat marunong kang makinig. Lalo sa mga nakakatanda na alam na nila, especially doon sa mga opisyal na alam nyo naman na kaya, marunong naman po talaga. Siyempre, mapapansin nyo naman po yan. Full of experience na po kasi ang mga yan. Kaya dapat po, ginagather natin, tinitreasure natin yung mga sinasabi sa atin ng ating mga officer, especially yung mga matatanda na kasama natin sa buhay, mga magulang natin, mga kapatid natin, nakakatanda. Hindi lang dabi nakakatanda, dapat din kahit mga bata nakikinig din tayo. Kasi meron din ang mga batang yan na may alam na hindi natin alam. Kaya nga sabi, continuous learning po talaga dapat ang tao. Sabi nga, ang isang tao, isang paaralan din po yan. Dapat laging nag-aaral. Hindi pwede pag matanda na hindi ka na mag-aaral. So, nawawala na ngayong karunungan mo. Kaya nangyayari po, nalalagay tayo sa alanganin. Especially pag mga security guard. Tinuturuan o ma-attend ng seminar, yet ninineglect, a-attend lang doon, hindi makikinig, nakaubo sila yung oras kasi kailangan lang umattend, required po kasi, ganyan-ganito, hindi. Dapat po i-treasure po natin. Kung ano yung matututunan natin, i-apply po natin. That's wisdom. Kaya nga, di ba sa Bible po yung Solomonic wisdom? Di ba? Siya yung tao na napakatalino sa balat ng lupa. Kasi i-indirect niya yung hiniling niya. Nung sinabi ano yung gusto mo, gusto niya is wisdom. Kasi nga, dito lahat nagsisimula. Bakit ka naging security guard niya? Diba? Kasi pinag-aralan mo, inisip mo yan, ginusto mo yan, kaalaman mo, karunungan mo yan, that's wisdom. Diba? Pumasa ka sa interview, wisdom. Kaya nga lahat na nangyayari sa atin, punong-puno yan ng dahil sa atin, ng kagustuhan natin. Kaya nga pag hindi tayo nag-aaral, hindi tayo natuto, wala pong mangyayari, mapapahamak po tayo. So ito po dapat ang pinagbibigyan natin ng halaga. Sa trabaho natin, sa detachment natin, ang dami-dami dyan na talagang makakasira kung mahina ang iyong kaalaman. Kaya kalimbawa, mga chismis, marating yan, ang daming ganyan. Sa isang detachment, kayo mga puro mga issue. Ito po kasi yan Kaya kung sinasabi sa mga security guard namin, punta kami kayo ng mga chismis, huwag nyo nang pansinin pa, ignore nyo yan. Kasi bababa ang kaalaman mo dyan pag sunuwakan mo yan. Manununtok ka kasi sinabihan ng ganito, hindi naman totoo. So ano mangyayari pag nagawa mo yan? Diba? Kahit sabihin mong totoo, ginawa mo mali, ano mangyayari sa'yo? Nasaan yung karunungan at kaalaman mo dyan? Wala.
Di ba? Sabi ko, huwag niyong pansinin, hayaan niyo sila. Kasi itong mga tao na hilig magdadaldal, hilig magkikismis, tingnan niyo ang ugat ng buhay. Maralita. Lahat na nakikita mong mga marites, mga ano. Kasi kahit sa detachment, marami po niyan. Nakukunik pa nga sa agency ni kung saan-saan, nalalaman, ganito, ganyan. Di ba? Napakapangit. Sabi ko, sukan, bababa, magiging mukha kayong idiot. Para kayong mga ampababa ng pagkatao niyo dahil sa mga kadadaldal niyo. So, mas magandang mag-isa ka na lang. Kung yung mga nasa paligid mo ipuro madadal, marami po kayo sa detachment. Maraming makaka-relate po dyan na mga security personnel. Real talk po tayo. Di po ba tama? Comment po kayo kung totoo o hindi. Di ba? So, ano yung mga ganun? Bakit sabi ko, intindihin nyo paano mag-review kayo, mag-aral kayo. Mag-memorize ka ng 11 general order sa area ninyo para at least matuto pa kayo. Dagdag kaalaman para at least ngayon, kung meron talagang mga po lumalapit na magkukwento, tanong ano ba yung dalawang kwento, magkakapirahan ba yan? Ikakabuti ko ba yan? O basura na isasaksak mo sa tenga ko din sa utak ko mapupulot? Kung yun lang manahimik ka, umalis ka dyan. Dapat ganun yung tao, hindi yung pag ano, yan, si ganito, si ganyan, si ganun, si ganyan. Buhay nila yun. Sabi ko sa kasama, kung hindi naapektuhan ang trabaho ninyo, buhay nyo yan. Basta't hindi maapektuhan ang trabaho pag nasa bahala kayo, buhay nyo yan. Hindi namin pakikialaman. Lalo sa ako nagtatanong minsan, not to the point mangialam, para binabalance ko. Siyempre, as an officer, dapat alam ko kung paano ko i-handle yung sitwasyon ng detachment. Hindi para magmarites. Kaya wala naman kasi bisin, or kung talaga matuto at kaya i-handle, bahala kayo sa buhay niyo. Basta kami, ngayon, kung humihingi sila ng suggestion, yan, mag-suggest tayo. Sa guard mounting, sinasabi ko, pero hindi ako didiretso na ganito, ganyan. Alam na nila yung kung sino sila. Kung sa akin ng mga ng payo, ganito ganyan mo, ganyan, ganyan. Aanihin yung mga ganyan. Diba? Huwag niyong suwakan kasi lalo lang yan. Lalawak at saka lalo tuloy pag-uusapan. Diba ganyan naman sa mga at sa balita, diba? Pag oras na ginawang pulutan, wala na talaga namang trending talaga. Ganun eh. Yan, may buhay mo, walang kaabuhay-buhay. Dapat doon ka sa magti-trending na aasenso ka, magkakapera ka, lalago yung kaalaman mo about financial, siguro mas maganda pa yun. Kung marunong bang magluto ng ganito, marunong magbinta ng tuyo, magbinta ka ng tuyo, pwede. Kikita ako, may 10% ako pag nabenta ko, sige. Pero kaya si ganito, si ganyan, si ganyan, si ganun, ganun, ganito. Basura ang ilalagay. Kasi ang tenga natin malapit sa utak ko. Pag narinig mo yan, diretso sa utak mo. Ay kung basura ang narinig mo, ano mangyari sa utak mo? Mapupulot yan. Kaya dapat pinapakinggan. At saka yung mga salita na binibitiwan natin, pinag-iisipan, that is a part of wisdom. Dahil kapag ang salita na gusto mong sabihin, hanggat hindi mo pa nasasabi, alipin mo ba siya? Pero kapag binitawan mo na yung salita niya, may posibilidad magiging alipin ka niya, mapapariwala ka, mapapasama ka. Pero kapag binitawan mo ang salita na alam mong makakabuti, makakatulong, that's wisdom. Diba? Kaya bawat sabihin, pag-iisipan po natin. Hindi dapat masyadong matabi. Diba? Kaya nga sabi, kapag ang isang tao sobrang daldal, sobrang init, mababaw yan. Pero kapag tahimik, at alam mo namang may alam malalim yan, parang isang lata, pag kinatok mo yan at maingay, walang laman. Diba? Pero kapag kinatok mo ang isang lata, ang tunog niya mahina, at alam niyo naman yung may laman yun. Kasi mahina eh. Ganun din ang tao. Kaya dapat, lalo sa security, masyadong ingatan po natin yung ating mga sasabihin. Kasi part po ng trabaho natin yung confidentiality. Na huwag tayong ma-involve sa mga ganyang chismisan, sa mga iba-ibang department. Diba ganyan eh? Kasi sa mga trabaho, andyan yung mga maintenance, housekeeping, mga staff ng tenant, iba-iba ang mga department na yan. Dapat there is a boundaries sa mga security guards sa lahat ng department na nakapaligid sa kanya. Kasi napakapangit po at hindi talaga makatarungan na ikaw ay ma-involve sa katismisan na yan. Kung may naririnig tayo, inform sa officer pag-aralan kung makaka-apekto sa company that we are serving for. Pero kung yan ay mga personal, kung ano-ano, may ganito, may ganyan yan, ganito yan, ganun yan, hayaan natin sila. Buhay po nila yan. Personal nila yan, leave it. Kung makaka-apekto sa trabaho, inform sa officer, pag-usapan, hindi kung kani-kanino sasabihin. Security ka sinabi mo sa housekeeping. Security ka sinabi mo sa maintenance. Security ka sinabi mo sa tenant. So what will happen? Ikaw na security guard ang malalagay sa alanganin. Ikaw
because you have no knowledge about that. Wisdom. Kaya napakahalaga ang wisdom po, ang karunungan, ang napakataas na pamantayan para maging secure ka, ang area of responsibility mo, especially ang pagkatao. Kaya dapat inaan po yan, binabalansin natin. Huwag nang makialam. Tayo mga security guard, tayo yung nangangalaga, nag-iingat sa area, responsibility natin. We are the peacemaker, hindi troublemaker. So dapat i-secure natin yan. Kaya dapat po sa mga officer na meron kayong mga security personnel na sobrang dadaldal, ang tatabil, siguro request yan for transfer na lang kasi magkakasira pa. Marami nasisira yung nagkakagulo ang detachment. Madami. Dahil ako na-experience ko na din po yan. Na talaga naman, andyan na yung mga guard, nagbibiru-biruan, tapos may mga ganito, may mga partner para sa buhay, so umugod si partner sa buhay, sinuntok yung guard, parehas guard, muntik na magbarilan. Maraming ganyan. Tingnan nyo yung magiging ugat, ang kakalabasan niyan. Di ba sobrang napaka-worse, so bakit papasok sa ganyan? Sabi ko, so ganda matahimik na lang, mag-isa kayo dyan sa area ninyo, magtrabaho kayo dyan, ayusin yung area, mga logbook, pagbutihin, i-check, hindi ko walang gagawin, especially ngayon holiday, hindi na monitoring na lang, mag-review ng 11 general, magkabisa. Kaysa chismis ang ilagay mo sa utak mo na yan, anong mapapala mo dyan? It getting worse. Samantala kung kaalaman, katalinuhan, ikaw ang beneficiary nang lumago ang buhay. Kasi alam natin, ang simple-simple lang ng buhay eh. Dapat you have to enjoy your life. Mabayan natin kung humingi sila ng suggestion, ng payo, bigyan natin. Eh kung yun na may kukwento lang yung buhay ng iba sa'yo, anong tawag doon? Ngayon, saswakan mo naman sa pagka nagka-problema, kanya-kanya kayo ng bata. Hindi man ako nagsabi yan. Siya yan, ganyan ang mga tao na matatabil, mga marites. Ganyan talaga, hindi marunong mag-handle ng sitwasyon. So, ba't ka papasok sa ganyan? Kaya kung hindi ako mahilig sa mga ganyan na yung pag-grupo-grupo, kwentuhan ito, kwentuhan doon. Tapos bandang huli, ikaw na rin ikukwento, mga ganyan. Nonsense. Ang mga taong gano'n dapat iniiwasan. Sa buhay po natin, dapat pinipili natin daw makakasama natin. Kapag hindi nakakalago sa buhay, nakakagrow, hayaan mo na mag-isa ka sa buhay. Kaysa naman may kasama ka, puro gulo lang yan, ibibigay sa'yo, huwag na lang. Ang sarap mabuhay, nag-isa ka, maayos sa buhay mo, kakaipon ka, kung bakit nakatulong ka sa pamilya mo, nakakabaho ka ng tama. That's it. Hindi na kailangan pa sobrang dami nakapaligid na tao sa'yo, yet hindi masama, mas maganda niya meron kang community, better yan. Pero tingnan mo, ano pa klaseng komunidad ito? Kung puro chismis to, puro mga bisyo to mga nasa paligid ko, wag na. Diba? So, piliin po natin. Di balik isa, dalawa lang yan. Basta naman ay talaga namang may plano sa buhay, may goal, nagsasucess, pinag-uusapan kung paano lumago at makatulong sa kapwa. This is the best. I-treasure yung ganyang klase ng tao. Sigurado, magiging maganda ang buhay nito. So, sa mga security personnel po, iwasan po natin yung mga ganyan. Kailangan po magbilang tayo ng kaalaman, karunungan, kuhanin natin sa mga matatanda kasi ang mga matanda, ang daming binigay sa ating kaalaman niya, mga salawikain. Diba? Sabi nga, diba, pag bata pa, sinasabi ng matatanda, ang kahoy na likot baluktot, hutukit hanggat malambot, pag ito'y lumaki tumayog, mahirap na ang paghutok. So, ibig sabihin yun, hindi literal na kahoy, okay, pwede. Na yung kahoy, di ba, kapag bata pa yung tanim mo, pagka baluktot yan, dapat lalagyan mo ng tulos yan para tumuwid siya hanggang paglaki, di ba? Kasi bata pa, madali pang i-grow. Ganun din po sa tao. Kapag bata pa, dapat minomold na natin yan. Paano i-handle ang buhay, ang realidad ng buhay. Kasi pag nakasanayan na yan, napakahirap na po niya pagka tumanda. Nagkaroon din ang kahoy ba, pag baluktot yan, wala na. Talagang totaling likong-liko na yan hanggang sa yan ay matumba na ng hangin or mamatay na yung puno na yan. Ganon din po ang tao. Kaya kailangan kung may mga pamilya, may mga anak, doon tayo mag-focus sa pag-grow ng buhay. Kasi napapansin ka dito sa amin, sa area namin, marami din ganyan. Itang hirap-hirap lang ng buhay, kada daldal pa, chismis pa. Walang nangyari tuloy sa buhay. Kaya tinan mo, sabi ko, ang taong madaldal, naghihirap yan. Kasi mali yun eh. Kasi sabi mo, tama yung ginagawa, ay mali yung ginagawa, totoo naman. Hayaan natin sila, buhay nila yan. Nag-ambag ka ba niya kung ano nangyari sa kanya nung nabubuhay? Hindi, di ba? So, ba't pakikialaman mo? Hayaan siya. Kung hindi mo nakaka-apekto sa trabaho niya, di ba? Hala siya, buhay niya yan eh. Di ba? O mag-droga ka dyan, magkanda-adik-adik ka dyan, nagtatrabaho ka, kung maapektuhan, iyari ka. Pero kung hindi, di ba? Hala ka sa buhay mo. Siyempre, di ba? Ganun lang naman ang buhay na pakikialaman mo yun. Hindi naman sinabi na pakialaman mo. Pag nagkulo pa, so nasaan doon yung security mo? Lalo mapapalapit ka sa paggulo, kakachismis mo. Kinismis mo, inabangan ka dyan sa sinaksak ka. So, nasa insekuridad mo. Wala ka kasing wisdom. Diba? So, yun lang po dapat mag-aaral. Pag-iisipan po natin.
Maraming pong salamat and God bless po sa ating lahat.